Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi, "Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo. Ito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan." Sinabi pa rin ng Panginoon, "Muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan niya. Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin, pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya na may lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May dalawang bahagi ang pagbasa natin ngayon. Sa unang dako, sinasabi ng Diyos na wala ng lunas ang sakit ng bayan ng Israel. Napakalaki na at napakarami na ng kanyang kasamaan. Hinampas na siya bilang parusa sa kanyang kasamaan. Pero wala pa rin nangyari. Hindi pa siya natauhan, hindi siya nagbago. Patuloy pa siyang sa kanyang pagkakasala. Talagang hindi na magagamot ang kanyang kasamaan. Sa kabilang dako naman, sinabi ng Diyos na ibabangon niya uli ang bayan ng Israel. Ititindig uli ang kanyang mga gusali na nasira. Ang mga tao na kakaunti na lang ay kanya uling pararamihin. Ang mga nang-aapi sa kanya ay parurusahan. Matutuwa uli ang mga tao na matuwid. Pinapakita sa dalawang pahayag na ito na sa kanyang sarili talagang wala ng pag-asa ang bayan ng Diyos. Napakasama na ng kanyang kalagayan. Pero ang Diyos ay hindi nagpapatalo sa kasamaan ng tao. The last say is not our wickedness, but God's mercy. Kaya kahit na gaano kasama ang ating kasalanan, nandyan ang Diyos na magliligtas at magbibigay ng pag-asa. Ang contrast ng dalawang bahaging ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa ng good news. Hindi matatalo ng kasamaan ang habag ng Diyos. Hindi naman sinabi na gumanda ang sitwasyon ng bayan ng Israel kasi nagsisi sila o nagpakabuti sila. Ang pagbangon sa bayan ay pagkukusa ng Diyos. God's love is unconditional. Hindi siya naglalagay ng kondisyon para siya mahabag. Ang katotohanan ito ay hindi sana mag-udyok sa atin na magpabaya na lang. Patuloy na lang tayo sa paggawa ng masama kasi patatawarin naman tayo ng Diyos kasi mahabagin naman ang Diyos. We should not be complacent. Sa halip sa ating pagkalugmok sa kasamaan, sa sitwasyon na nawawala na tayo ng pag-asa, isipin natin na ang
na huwag tayong bumitaw. Huwag tayong magpabaya. May habag ang Diyos. Mapapapatawad pa rin niya tayo. Kaya ang awa ng Diyos ay hindi dapat maging dahilan na magpabaya. Ito ay ang dahilan bakit hindi tayo magsasawa na bumalik loob sa Kanya at magpakabuti. Panginoon, paminsan-minsan binabantaan mo kami ng iyong galit at ng iyong parusa. Salamat po sa paalaala sa amin na ang layunin ng parusa mo ay upang ipadama mo sa amin na mahal mo kami. Ang layunin mo ay hindi upang kami ay ibagsak at pahirapan. Ang pag-ibig mo ang magwawagi at bandang huli kami ay iyong itatayo. Salamat o Diyos sa paalaalang ito.